Ang pag-usapan naman natin now is about our VAC appointment. So, prior to your VAC appointment, of course, kailangan mo pa rin gumawa ng CGI account. And as I mentioned earlier sa video natin, gumawa ako ng VAC ko even without P4 or without ID. So, libre naman siya. And you just have to remember or write it down yung username, password, and yung security question. And what else? Ayun. So, sa CGI, importante dun correct yung mga details. Especially kung meron kang mga dependent about the case number, the medical, and the birthday. Yeah. Tapos, regarding sa schedule, pahirapan kumuha ng appointment. Talaga, minsan, the whole month, block ko siya. So, during my time na nag-schedule ako, sobrang rare nung appointment. Kung nakita kong appointment, it was before my medical. So, I was wondering if pwede ba mauna ang VAC appointment sa medical, which is I think pwede naman kasi yun yung mga naging concern din iba, wala silang makuha na appointment. So, regardless kung ano mauna, medical or biometric, but make sure before yung embassy interview mo, dapat meron na kayong biometric. Yan. So, sa akin, I was able to secure an appointment last week of July. And, ayun, once i-click mo lang yung calendar doon na may available na slot and yung time. So, sa akin, we were scheduled at 1:30. Yeah. 12:30. 12:30 yung appointment date namin. So, sa VAC naman or Visa Appointment Center, it was located. So, sa VAC or Visa Appointment Center, sa VAC or Visa Application Center, it's located sa Paranaque, inside the Parcal Mall. So, ano naman siya, madali naman siyang i-google at madali lang siyang i-locate. And, wala namang specific or required attire, but of course, yung decente naman. Depende lang sa inyo kung ano yung decente para sa inyo. Pero sa akin kasi parang t-shirt and pants will do. Alam mo yun. Yung iba, may nakita mga naka-long skirt and I think sleeveless. Yung iba talaga naka-business attire ganyan. Pero, I don't know if may issue yun sa VAC. Pero, yun, sa akin, walang specific attire. Pero siguro, yun lang sa komportable ka. So, that's it. So, be on time. Importante to. Okay? Kasi, nung time ng appointment namin, dumating kami doon mag-12:30 na. Past 12 kami. So, nag-park lang kami sandali and then, ayun. Pagdating namin doon, sa labas ng building, meron pinakang station doon kung saan kayo pipila. And I've noticed na may signage doon ng 12:30. So, meaning yun yung pila ng mga appointment doon ng 12:30. So, i-check talaga nila kung yung appointment mo is for 12:30. If not, papalisin ka sa pila. Yan. If you're too early, papalisin ka sa pila. I'm not sure if how they will accommodate yung mga late arrival. Pero, siguro naman, papasukin pa rin. Pero, yun lang. Kung hindi mo pa time, hindi ka talaga papapilahin lang. So, pumila kami. Of course, number one rule is no electronic devices. Phone, big bags. Sabi nila bawal mga big, yung backpack, or envelope, anything. Pero pinakita naman ako nakapasok. So, since kasama namin yung mother ko, sa kanya namin iniwan yung mga budgets namin and ibang documents. And yun, electronic devices, smartwatch, mobile, tablet, everything. And pagkapila mo doon, of course, kailangan mo i-present yung appointment letter mo together with your TS260 confirmation letter. So, apat kami, lahat yun, tinignan nila yung TS260 namin. And you will be given again with a stamp. Parang ano lang siya, i-stamp lang nila ng date ngayon, or yung date ng appointment mo. And then, they will instruct you to enter the building na. So, it's just around the corner ng building. Yung pinaka-office will be on the 3rd floor. So, pagkabas namin ng 3rd floor, start na kagad yung line eh. Nandiyan yung parang metal detector, yung body scanner nila. Pila ka agad. Then sa pila, just prepare your appointment letter again, TS260, and also your passport. And again, no electronic devices. Pagdating dun sa pinaka-table, sa dulo ng pila, i-check ulit yung confirmation letter and yung passport. That time, dala namin lahat ng passports namin, kahit yung mga luma. Kasi nakadikit siya dun sa latest na passport namin.
ang sinabi lang sa akin is remove namin yung mga old passports. So medyo natira lang kami dun sa station na yun kasi nag-remove pa kami. And yun, hindi yung mga old passports. Tapos, tinanong ako kung meron akong invite to picture ng mga bata. Meron akong dala, pero iniwan ko kasi yung binder namin sa mother ko. Sabi ko, meron po, pero nasa baba kasi hindi ko na dinala. So, tinanong niya lang kung kaya bang picture ng mga bata. Parang magbibihis ba sila o makakahalo ba sila instructions. Sabi ko, yes po, pwede naman. So, okay lang din naman. Kung hindi naman, siguro kung hindi naman makakasama yung mga kids, siguro yung magiging purpose ng 2x2 photo. Yun. And then, after nung station na yun, another pila. Yun na yung pinaka biometric and photo. Yun yung pinaka biometric and photo booth. So, maraming photo booth na pila. Tapos, pila again. While we were in line, yung nasa likod namin, na lalaki, nakakaloka lang. Kasi, naglabas siya ng mobile phone niya. Imagine, nakalusot yung cellphone niya. And I don't think he was taking picture. Parang meron siguro siyang ka-chat or something kasi meron siya nagkaganyan. Pero nilabas niya and unfortunately, nandun yung parang officer and he was caught in the act na gumagamit ng mobile. Immediately, pinalabas siya. Pinalis siya sa line at pinalabas siya. The whole time na nandun kami sa loob, hindi ko na siya nakita pinabalik or pumasok ulit or pumila ulit. So, mind you guys, don't attempt na lang to bring anything na mobile device. So, kahit hindi nyo gagamitin, huwag na lang. And, ang nakakapagtaka lang kasi, meron kasi, may metal detector or scanner pagpasok mo doon. Pero hindi siya i-scan. So, I'm not sure how it works. Diba? And, meron yung parang sa mga security guard, yung metal detector na ginagamit sa body mo, hindi rin siya na-detect. So, how come na nakapasok siya until dun sa line na yun? I'm not sure, pero I feel sorry lang dun sa guy kasi nga, I'm not sure kung anong gagawin sa kanya. Kung ipapa-schedule siya or whatever. So, yeah, I feel sad sa kanya. And yun, pila ulit kami hanggang makarating kami sa parang reception. Doon sa reception, the whole family na kami pumila or pumunta. Tinanong lang or kinonfirm lang yung aming case number. Tapos yung mga passport namin, meron silang prepared na barcode na ididikit na sa likod ng passport. Tapos, after nun, ako lang pala yung sumasagot dun sa reception kasi since ako naman yung primary applicant. And, yun lang. So, next naman yung pinaka-photo booth and finger scan na. So, sa photo booth, kasama ko yung isa kong dependent, yung isa kong anak, tapos si husband kasama naman yung isa namin. So, separate kami ng photo booth. Sa photo booth, may parang, sworn statement. Babasahin mo yun na telling the truth and nothing but the truth. Tapos, sinastate lang yung phone mo and birthday. Tapos, yung picture taking na. And finger scan. So, first yung 4 fingers and then yung both thumb. Ganyan. Tapos, sa kids naman, yung sa kids namin, photo lang yung kinuha sa kanila. Hindi na sila pina-finger scan. Even yung 6 years old ko, hindi na siya pina-finger scan. So, kinuha na sila ng picture. Tapos, kinonfirm lang sa akin yung full name and birthday nila. Same as yung other daughter ko, dun nakasama ng husband ko. Pero yung daughter ko, tinanong daw, siya mismo yung tinanong yung officer. What's your name? When is your birthday? Nakasagot naman siya. So, yun. And then, after nun, yung DS260 namin, lalagyan nyo ng stamp for adult. Ang nakalagay doon, it should be completed. Doon sa kids naman, ang nakalagay is, ang stamp nila is photo taken. So, yun. And, we were done almost mag-2 PM na. Yun. Medyo matagal. Okay naman yung process. Isang pila lang. I mean, hindi naman siya yung maraming pinupuntahan yung maraming kailangan getting. Kasi isang floor lang siya. And, yun. Mabilis lang naman yung appointment sa VAC. Mabilis lang naman ang pagpa-biometrics. Basta hit lang yung details mo and documents mo. And, maging masunurin lang. Huwag mong mag-attempt na magdala ng kahit na ano. Okay? So, today is July 29. Ang ganap natin ngayon, syempre si Mother Dear kasama. Kami pupunta ng card for our biometrics. At napakaganda ng weather. Maaraw na siya ngayon. So, sana matuloy-tuloy lang siya ng ganyan para hindi naman bahain at hindi manganib si Ferdy. At hindi manganib at hindi na naman kami mag-tricycle. So, yun. One step to go. And then, embassy na. So, sa Parkal yun.
biometrics. So, most probably, mabilis lang siguro yun kasi ano lang naman, yung biometrics lang. Tapos ready naman yung mga documents na namin. So, yun lang. Yun ang hair ko ngayon. Medyo may traffic lang dito. Pero, maga pa naman. 12:30 yung appointment namin and it's just 10 o'clock. So, malapit lang naman yung biyahe at mabilis lang sana. So, yun lang. We'll update you guys. Sana sumakses kami for today's video. Bye! Hindi na, ano tayo? Kasi tayo. Picture na kayo dun.